Abrihan ninyo ang inyong mga Biblia, Luke 16, 19 to 28. Luke 16, 19 to 28. I'm going to read it loud and basahan lang ninyo diya silently while you are standing. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with crumbs, which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and said, Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and sent Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou hast in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee, therefore, Father, thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come in this place of torment. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, of God, sa imong mga katawhan o sa imong mga bisita, na they came, O God, to this place, aron sa paghimo niining among serbisyo, sa pagpaminaw sa imong pulong o sa pagampo. Lord, help us, O God, to deliver that message. Lord, feed your people spiritually. I don't know, Lord, doon na ba sa imong mga katawhan, they are discouraged? Doon na ba sila, Ginoo, nagmasakiton? Ako nagpray nga ikaw magadasi kanila, mag-aayo sa ilang mga balatian. Lord, tabangi ako to deliver the message of God. Lord, I am nothing without your help. I ask the Holy Spirit to convict any person, especially the unsaved person that are here in the house of God, gawa pamaluwas, that the Holy Spirit will open their mind and their hearts, that they will understand the simple plan of salvation, nga amo lang kang dawaton, Ginoo, amo kang papuyon sa among kinabuhi, and to have, nga amo kang madawat, nga amo maluluwas, aron makabaton kami sa kinabuhing dayon. Lord, help me, even the Christian of God, ako nagpray nga ikaw magadasi kanila, ginamit ang imong pulong, Ginoo, o kinanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, the message this evening, mga butang nga makita sa impyerno nga dapat makita sa church. Mga butang nga makita sa impyerno pero dapat makita sa church. Now, doon ay mga butang nga atong makita sa impyerno, diri sa atong gibasa, nga maayo unta, ikining mga butang nga atong makita din sa church. Now, this is the teaching of Jesus Christ. We believe it is a real story, not a parable. Kaya iyang ginganlan si Lazarus, dunay real nga tao nga mo si Lazarus, and then si Abraham. Now, dunay taong dato. Wala nun nganli ang ngalan sa taong dato. Namatay siya o wala siya maluwas. Usa siya ka Hudyo o pagmata niya dito siya sa impyerno. Ang hell diri mauni ang Hades, the temporal hell. No, it's Abraham bosom. No, lahi itong lake of fire, the final hell. Napasaron sa manang lake of fire. Ang lake of fire mo nang that's another kind of hell. No, dunay Hades. Number 2 kinds of hell is lake of fire. Now, today, we believe that the lake of fire, wala pa'y sulod. Kanos ala ni siya, masudlan, kay gitaganan ni siya sa yawa o sa iyang mga angel.
sa panahon sa white throne judgment that everyone mo atubang sa Ginoo, atong wa ma-save, God will judge them according to their works. Not because aron malangit sila, because they're already judged, ganito sila sa lake of fire. But that's what I preached before, that this place, a lake of fire, doon na sa compartment, o doon na sa division. Now, doon ay mga tao nga wa ma-save, pero mga buotan sila. Doon ay mga tao nga wa ma-save, grabe sila ka-criminal. So, God is just. No, well, this is not my topic. Now, basta atong mahibawan, this is Abraham's bosom or Hades. Nga giatuan sa taong dato. Now, but Lazarus, the beggar, makililimos nga tao, namatay siya, ug dito siya ang Abraham bosom, that is, munigi atuan ni sa beggar. Now, ang temporal hell, muning ingana na tog Hades. Now, here, ato makita rin nga, but Lazarus, the beggar, namatay siya, o dito siya sa Abraham's bosom. And he requested Abraham nga tabangan siya, nga iyang ipadala ni, iyang gisangpit si Abraham, ang taong dato, nga iyang ipadala si Lazarus niya aron magpabugnaw sa iyang dila. The tip of his finger. Bason niya ipabugnaw sa iyang dila. Ato na makita din sa Luke 16:24-26. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and sent Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in the lifetime I received thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us, that he would come from thence. Na ato makita din nga gi-explain ni Abraham nga siya kining namatay nga si Lazarus dito sa Abraham's bosom. And then ang taong dato dito sa hell, sa Hades. Siya dili pwede nga si Abraham o si Lazarus makaana nimo diha. Kay why makatabok din ha. Ugwa sa gikan diya makaani diri, ya diri sa gikan wala say makaanha din ha. So ato makita dinhi nga walay purgatory. Amen. There's no other place between heaven and hell. If you die without a relationship with Christ, your soul mo ato sa impierno. Og mas maayo pa nimo nga wala ka mataw nining kalibutan na kung mamatay ka nga wala kay relasyon ni Kristo. Tungod sa atong sala, the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Tanang tao makasasala. Nakabsan ta sa himaya sa Dios. Og ang silot sa sala mao ang kamatayon. Ang ikaduhang kamatayon mao ang linaw nga kalayo. Ug amo kang bisita today, wa ka makasiguro kung mamatay ka, ang imong kalag padung sa langit, maya kung pag-ampo ngay mong dawaton si Jesus Christ, ngay mong maluluwas. Ayaw paglangan, ayaw pagbiya nining balay tigumanan, nga di nimo madawat si Jesus Christ, ngay mong maluluwas. Kaya if you die without Christ, you will die without hope of eternal life. And your soul, mato siya sa impierno, mag-antos dito sa walay katapusan. You think about that. Nobody can help you. Kining taong dato, ningon siya, Father Abraham, sent Lazarus, nga mo ani dini aron ang iyang bisan nalag kanang tubig sa iyang tudlo aron ipabugnaw sa kondila kina ako sa lugar sa kasakit. Ingon sa Abraham, anak, wa gigikan diya nga makaanhi diri. Wala po gikan diri nga makaanhi din ha. Now, if you are in hell, you will suffer in hell forever.
Grabe. Why makatabang nimo? But today, doon na pa'y makatabang nimo, it is the Lord Jesus Christ. Dawata siya, pasudla sa imong kinabuhi, saligi siya. Ginaginaw, Lord, please, pasayloa ko sa akong mga sala. Please come to my heart and save me. And today is the day of salvation, mintras buhi pa ka. Amen? Now, if you are not saved, wala pa kakasiguro kung mamatay ka ang imong kalag, padung sa langit, dawata si Kristo karon, ayaw paglangan. Salamat ko sa Ginoo, 1976, I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Ganun, nag-istorya mi ni Alan o ni Glenn, ay ako sa ilan, ikaw, na-save na ka. Ang usay ko sila, wala pa ako kasiguro. Isa didawat naman akong Ginoo, kung dapat makasiguro ka. That's pinana kamaayo nga butang sa imong kinabuhi. Nga kung naaka dinhi nasa ka diri sa simbahan karon, gituyo na sa Ginoo para pahinumduman ka. Are you saved? Doon na ba kay kinabuhing dayon na dawat naman nimo si Jesus Christ? Una ako no, kano saan ninyo gidawat si Jesus Christ? Sa pastor, wala pa ginako madawati ang kinabuhing dayon. Wala pa nako madawati si Jesus Christ. Ayaw paglangan, dawata si Jesus Christ. Now, apanon sa mga butanga nga ato makita sa imperno, nga mas maayo natong makita unta sa atong church. Number 1, pananaon o vision. In Luke 16:23, and he lifted us, he lift up his eyes. That's vision. Being in torments, and said Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. He lift up his eyes. Nakita niya si Abraham. Now in Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. No, kung wala tayo pananaon sa mga kalag sa tibuok kalibutan, dili ta mo support sa misyon. Dili ta magpagdalag, dili ta magpadalag missionaries sa tibuok kalibutan. Mission is vision. Amen? Christians, our vision is to bless more by God. Ang atong vision nga kita, kini nga simbahan, i-bless sa Ginoo og dugang. Aron mahimutang blessing sa uman. Aron makasuporta og more sa mga missionaries. Aron makapadala tag mga missionaries sa tibuok kalibutan. Amen? Why? Because souls are dying. If they don't hear the gospel, they will die without Christ. O mamatay sila nga walay kasiguruhan sa kaluwasan. The church vision is to send more missionaries and to support more missionaries. Amen? Now, other vision sa atong church is more souls masave, mabaptize, musunod diya sa Diyos o mga lagad sa Ginoo. Now, our vision sa atong mga young people, listen to me. Ang atong vision ninyo, there is a church that kamo musunod sa Ginoo, that they will follow the Lord and they will become a blessing to others and they will be blessed by God spiritually and materially. So follow the Lord. Now, mga young people, sayang lang inyong kinabuhi. Yes, nag-encourage ko ninyo nga may eskwela mo, pag-ayo, magtuon mo. Pero inyo na ganing ipadaplin ang Ginoo, ang pagsimba. Nga dili na priority ang Ginoo, ang priority ang mga butang na. Ang uban ng mga butang, diha mo na sayo. Nasayop yun mo diha. Ang atong vision ninyo, ang atong tinguha ninyo, nga you will follow the Lord. You make God first sa imong kinabuhi. Nga kung simba na ganing naka sa simbahan, ang imong kasing-kasing na diya sa Ginoo sa pag-alagad sa Diyos, kay kung wala ang Diyos, wala tay mahimo. Ang yawa na ningkamot siya paguba sa inyong kinabuhi, paguba sa atong kinabuhi. Young people, be careful. Ayaw ibaylo ang Diyos. Ayaw imbaylo ang Diyos, no, sa mga butang ng kalibutan na. No, ayaw ibaylo sa ang Diyos nga gwapa pero dili.
guwapa pero dili Kristohanon. No? Ingon sila, guwapo pero rugged handsome. Kabalo mo sa nang rugged handsome? Ha? Kanang rugged handsome, duha na kabutang. Pwede siya rugged pero handsome. Pwede siya, kuan siya, kanang morag guwapo o sanina pero di po handsome. Kanang chicks tirad, kanang chicks killer, kabalo mo sana. Mamatay na lang chicks, di kaingon. Now, mga young people, alagaran ninyo ang Ginoo. Amen? Ayaw na gin mo pag-eksperimento pa. Ayaw ninyo awata ang kinabuhi sa mga dili luwas. Kay kanang wala maluwas, amigo nila ang yawa. Kamu nga mga luwas, ang yawa kontra ninyo. Sa pastor, mas maayo pandiniwa kumaluwas o nagmamatay ka. Ato ka sa imperno. Pero kita nga mga anak sa Diyos, bisag kung saan na itong paningkamot, kung wala ang Ginoo, yun tayo mahimo. Ang yawa gusto siya nga magmiserable ta. Ang yawa gusto siya nga ang atong kinabuhi, mahimong stumbling block sa uban sa tanawa ng baptizo. Tanawa na sila. Luoy kayo. Wala ka maluoy, kaya nabaptiz ka. Wala ka nahimong luoy kay nagabaptiz na. Naluoy kayo mong kinabuhi because ang Ginoo nagkastigo nimo. Kay wa ka mo sunod sa Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Success, money, well, ingon na Ginoo. Ihatag niya nimo. Unaha lang yun ang Ginoo. So, ayaw gibaylo ang Ginoo sa inyong uyab. Ha? Mura bag gwapa, mura bag gwapo. Butaan lang mo siya wa. Pagkaingon nyo, unsa man din, abi na kog manukon, libat man di ay. Uwa na. Naminyo na mo. Naguba ng inyong kinabuhi. Nya mo na, gibaylo ninyo sa Ginoo. Pero wala kog kitag mga Kristohanon nga nangalagad sa Diyos. Nga nisunod gid sa Ginoo nga nagbasol siya. I am excited when I'm going to follow the Lord. I don't know what kind of life that I have today. If I did not obey God, I did not put my trust to the Lord. My hope is in God. Ang atong portion, ang Diyos. Bahalag watay bahin, basta na ang Diyos atong kinabuhi. Amen? Bahalag bugo ka, basta ang Diyos na sa imong kinabuhi. Everything is yours. Everything is possible. Why? God is everything. Amen? Now, hinahutong ta, nga naani sa atong church, ang atong vision, ang atong pagtanaw sa unahan, nga diha sa pagpangalagad sa Diyos. Kung wala ni, wa mo'y vision. Wa mo'y pananaon nga maluwas inyong parinte, wagin mo. Magpataragas mo sa inyong kinabuhi. Gamay nga ka problema sa church, biyara mo sa church. Di na mo magkristohanon. You know, save mo, pero I'm sure that God will chastise your life. And you never enjoy sa imong Christian life. But if you will follow the Lord and obey God, bisag unsa pay mga wa nimo masabti sa imong kinabuhi o mga kasakitan, mga trials sa imong kinabuhi, if you will follow, you know, God will give you victory. Ang imong mga damgong, mga save, ang imong mga kaparintihan, himuon na sa Ginoo. Now, number 2, in Luke 16:24, unsa pa ito makita sa imperno, na sa atong gibasa, and cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and sent Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. We can see fire, flame. Kalayo ba? Kalayo. Sa impierno kita tagkalayo. Dapat, there is a church, doon ay kalayo sa church. Dapat ang atong pagpangalagad sa Diyos, nagkalayo. Ngay kadasig, dili kay nagkalayo. Amen? Ang atong pagpangabig ug kalag, dapat nagkalayo. Madasigon ta. Ang atong pagsimba, dapat nagkalayo. Madasigon kita. Amen? Domingo na po, simba tani, dugay ka mata. Pero mo trabaho, piti sa iyo ha. Kaya karon gusto ta i-bless ta sa Ginoo. Gusto ta unahon tagpanalangin sa Ginoo.
What you sow, you reap. Imong gimo ng maani. Pero makita sa Ginoo, bisan sa kadako sa imong problema, bisan nag-iyak ka, bisan kung mo masabti, usay, there's pain, there's sorrow in your heart, but you follow the Lord and you trust the Lord and you're excited na mong simba ka, mga lagad ka sa Ginoo. God will praise and the name of God is glorified sa imong kinabuhi. Dapat tunay kalayo ang church. Now, ang atong pag-apil sa choir, dapat magkalayo, madasigon, kanunay. Dili man late. Sa imo apil, usay dili sa, ano ka mo apil? Sakit akong ulo. Pagkahuman sa choir, ay, gusto mo basketball. Sa nauli ana. Are you sure that God will bless our lives that way, that we're going to serve God without fire? Amen. Pero makita sa Ginoo, pag Ginoo na, grabe ang imong kalipay. Hey, I'm going to the church. Maigsoon ko sa Ginoo, ang Diyos sad malipay sa imong kinabuhi. Be excited sa imong pag-alagad sa Ginoo. Be excited sa imong pag-apel sa choir. Sa imong pagsimba. Ano mag-apel mo sa choir? Kapoy ba na? Nagtanaw ko ninyo sa inyong, bisag to ako dito sa Guam, gitanaw ko sa mga activities sa church. Salamat ko ninyo nga nag-appeal mo sa training because we want to give our best. Kung doon ay may choir, ang atong giampo nga, guwapo ang atong choir para sa mga kalag. Amen? Dili para nga daigon ta. Dili para diri magkanta ka diri, tikag tanaw sa grabe, wag ginakakita na ko, nga guwapo ko. Nga guwapa ko. No! We are doing that for God. Amen. Doon ay mga tao nga testimony sila. I get saved because pag ganahan ko kanta, pag apil na ko sa simbahan, ganahan ko sa ilang kanta. Una ayuhon na to atong kanta. Ha? Kuwapo gina ka ng Baptist favorites. Dapat doon ay mga words nga God. Dili ka ng kanta nga pwede na to kantahon sa atong uyab nga di na to di nabasa di na to madunggan si Jesus Christ, di to madunggan ang sanay, di na to madunggan about God. Ang ako yung ganahan nga kanta nga nindot ti kay muwalita. Anang yung kana bang sa ngala na Baptist favorites, kana bang karaan nga mga kanta? Ayaw mo ng kanta nga ganahan mo sa tuno. Unya wa mo kabalo nga ang naghimo ng kanta bayot. Ha? Kabalo mo anang singalan ganang ha? Doon mo bayot na. Ni tugan gid siya, nga bayot siya. Nya mo na to katakantahon. Ayaw na. Kanang tuno lang dana na makuyawan ako. Malibarot akong balibo. Dapat kanang mga Baptist yun atong kanta. Pastor, di makuganahan sa tuno na. Hey, dapat katong atong kantahon, katong makapadasig sa Espiritu. Amen? Okay. So, dapat ato na pangitaon. So, atong basahon sa Titus chapter 2 verse 14. Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purity unto himself a peculiar people, jealous of good works. Jealous of good works. Dapat paghimo nagmaayo, kanang pagsimba, maayo ba na? Dapat jealous ta magsimba. Simba na ni, ugma pa, bernis pa, giplansa na. Amen? Dili kay alas 9 pa, alas 9 na, wala pa mamlansa. Alas 8:15 pa, wa pa maligo. Kana bitaw mamisitas uyab, basta. Astang relo, gibutang na kani akong relo blue. Akong sapatos blue. Grabe. Ang akong t-shirt is stripe blue. Ang tina blue. Grabe. Grabe, di sugton. O niya kung Ginoo na, wala luya kayo. O niya, kinsa may tagiyas panalangin, ang Ginoo. O niya, sige tag-complain sa Ginoo, nga nang wata panalangin eh. Ako pa yung Ginoo, pikatanta mo. Ha?
Magsimba maganing, dili kay excited. Basta Ginoo na, luya kayo. Pag ta magsimba na, dugis to gayo pumahuman. Ay, humana, unta. Wa pa ganing ta kaimin. Oy, kamo ha, dimiritan ta mo taga SLB. Kanang wala, dili taga SLB, di man ko ka-dimirit ninyo. Wa pa ganing closing prayer, ayaw mong uli. Naunsa pa, invitation na. Ay, di pa lang gingilan, gukdon ta mo, kumo na, gukdon ta mo. Kaya nag-invitation pa, nang gawas na. Imbis na mo forward, na mo dawat. Siguro, di na lang. Kaya malimot trabaho ko. Magay, malimot ko. Napay mga Bible students, kamulo tagwali. Bosing gawas, sige, ihi. Naunsa, pangihi mo daan. Kana mga membro mo, kuan man ta ana kay membro guna. Pero mga Bible student nagwali ta dire na mugawas lang ana pa kay gawas. Kung di pagidlaing gukdon tagin mo. Ha? Dapat nata sa simbahan, we are excited there is a church. Amen. We are excited to listen the word of God. Kay diri ta panalanginan sa Ginoo, dapat nagkalayo ta. Dili ta nagkalayo. Amen. 1 Corinthians chapter 16 verse 10. Now if Timotheus come to see that he may be with you without fear, for he worketh the work of the Lord as I also do. Dapat wala tay kahadlok magbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Natay kalayo. In 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Dapat mainiton ta kanunay sa pag-alagad sa Dios, kay kita nasayod nga ang atong kahago dili ni sayang. You know? I believe nga igsoon ko sa Ginoo, everything ay imong gihimo para sa Ginoo, it is recorded in heaven. Kana pong ang imong pag-alagad sa Ginoo, wa nimo gitarong, nakitaan sa na sa Ginoo. And God, He will repay, whether it is good or bad. If you're doing good, God will repay you with good. Pero kung bad sad ang imong madawat. So, importante kayo, makita ang kalayo diri sa church. Number 3, last, kahangawa. Ato makita diri burden. In Luke 16:27-28, then he said, I pray thee, therefore, Father, thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that they may testify unto them, lest they also come this place of torment. Doon na siya kahangawa sa iyang mga igsoon nga maluwas. Apostle Paul, mingon sa Apostle Paul, masugot siya nga maimperno siya, basta ang iyang mga loved ones maluwas. Say, how about you? Kaning tao nga na imperno, doon na sa'y kahangawa. And sa Father Abraham sent Lazarus to my house. Kaya doon ako'y 5 pakaigsoon dito. Aron di sila mo ani nining lugara. The place of torment. Para dili sila makaabot din. Doon na sa'y kahangawa. Sa iyang mga igsoon nga maluwas. Doon na sa'y burden. How about you today, tonight? Do you have burden? Young people, easy-easy lang inyong life. Paamoy pakialam mo, backslide mo, dili. Kamong taga-Isilbis, di pa lang, ko katrabaho sa Isilbi, di man ko musimba. Hey, maybe you are not saved. You don't have burden that you'll unsaved loved ones, maluwas sila. Tanan nga mga tao nga moangkon ni Jesus Christ, makadawat sa relasyon ngadto ni Kristo, dili sila makaadto sa langit. Ang ilang kalag itambog dito sa linaw nga kalayo, magaanto sila sa walay katapusan. And now God commanded you to share the gospel, to preach the gospel, aron masabtan nila ang plano sa Dios, a simple plan of God of salvation. Nga ilang tuhuan si Jesus Christ, ug ilang dawaton, nga ilang bugtong og personal nga manuluwas, aron ang ilang ngalan isulat dito sa libro sa kinabuhi. Aron ini kamatay nila, di sila moadto sa impyerno, kundi moadto sila sa langit. Maybe doon na kay kahangawa sa imong mga parente nga maluwas. Maybe doon na kay kahangawa sa imong mga igsoon nga maluwas. Maybe doon na kay kahangawa sa imong mga minahal sa kinabuhi. Ang Diyos nalipay ni ana. God is happy with that. But the devil
wants to discourage you. Don't be discouraged. Kung buhi pa sila, doon na pa kay paglaom nga maluwas sila. Pastor, I'm praying for them. Pastor, I try to invite them. I try to share them the gospel, but they don't listen. Christian, don't be discouraged. Just do your part. Just do your part. Just remember this, ang yawa na ning kamot siya, nga mawala ang imong burden. You become bitter to them. No. We must love them. And we continue to pray. Ang gusto sa yawa, nga ma-discourage ka. Tagaan kanya mga conflict sa kinabuhi. No? Just pray, Lord, please help me. Tabangin ko, Ginoo, that we have, kung na ako'y burden sa akong mga minahal sa kinabuhi. Maybe, wala kay burden nila, ikaabalag may imperno mo, magay mo gulo. You need to pray for burdens. Like so, ko sige no, if you are trying to reach your loved ones, tanaw nimo murag wala may effect, wala gyud gihapon, no. Ayaw pagsulti niya na nga murag wala. But God, they are working because you are praying. And Diyos mutubag sa itong mga pag-ampo. Continue praying for them, inviting them to come to our church. Tomorrow, sa Sabado, invite sila karong Sunday. That's your good reason why, because that's a family Sunday. I want you to invite you to come to our church because our family Sunday. Pastor, dili, pila na kay gayon, ila kong ibalibaran. Not because of you, but because of the Holy Spirit, they will come. Just pray. Ang tao, doon na siya naglihok ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Dila na ito makita. Sa mga bata pa mi, akong tanaw, murag walay effect ang pagpangabudlay namo sa among mga parente, sa akong mama. Murag walay, murag effect yun. Ang among simbahan, nagkagamay. Ang akong mama, sige na ko siya, sige pangimbitar. Ang akong lola, nagkagahi, nagkaisog. Apan maigsoon ko sige no, nasayop di ay ko. Ako nakita, niabot yun ang panahon, ang akong lola, ningon siya, Lorita, mukuyog kog simba ninyo. Now, muato ko sa Melin, makita na ko diya ang akong mga aunties, mga igagaw nga nag-appeal na sa choir, ang mga silingan nag-appeal sa choir. I cannot believe the work of God sa ilang kinabuhi. But during those days, murag muwagi ko'y nakitaan na trabaho sa Ginoo. But God, He works secretly in their hearts. Our responsibility is just to preach the gospel and to invite them to come. Who knows this time they will be saved? So tomorrow, Friday. Next day is Saturday. The next day pag yun is Sunday. This coming Sunday is our family Sunday. Dapat do you have a burden in your heart? Can you imagine sa imong minahal sa kinabuhi kung mamatay sila? Musinggit sila sa kalisang, sa imperno, and we cannot help them. But today, we can help them. Today, we can invite them. Maabot ang panahon, nga di na taka-imbitar nila. Kaya sila namatay na, kita sa gikuha na sa Ginoo. O sa white throne judgment na. Wa na kita mahimo sa ilang kinabuhi. So maigsoon ko sa Ginoo, I'm praying. Now you will invite them this coming Sunday to come to our church sa atong family Sunday. I'm sure nga ang Ginoo malipay ni ana. Amen? Pasagda na to sila nga maimperno. Basta ato silang gisulayan o dala sa simbahan diha sa Ginoo. Ang makaluwas si Jesus Christ, dili ang simbahan. Amen? So dili sa atong church, atong ginawali ang mayong balita. Because abot yun ang panahon nga di na ta makasulti nila. But how about the others? Do you have burden in your heart for the salvation of your loved ones?
Did you feel guilty? Did you feel not good? O wa ninyo sila sultihi sa mayong balita? O wala pa kakasiguro sa imong kaluwasan? Kuha pa kakasiguro sa imong kaluwasan, dawat si Kristo karon nga imong maluluwas. If you don't have burden sa imong mga minahal sa kinabuhi, gawa pa maluwas. Wala kay burden nila, mas maayo pa tong tao nga to sa imperno kung doon na pa'y burden sa iyong mga minahal sa kinabuhi nga maluwas. If you don't have burden to your loved ones, to your relatives, to your friends nga masave, there is something wrong in you if you don't have burden. Unta ang Kristohanon, doon na tayo burden sa mga kalag nga wa pamaluwas, especially sa atong mga loved ones. Christian, ayag kaluya sa imong pagkakristohanon, dapat magpadayon ka. Doon na kay pananahon nga makatabang sa buluhaton sa Diyos. Young people, ano sa may imong vision as a young people? Dapat doon na mo vision na mahimo mong faithful nga Kristohanon nga nag-alagad mo sa Ginoo. If God did not call you to be a missionary, all of us, we are called to support the work of God. Young people, don't disobey God. Have a vision to be faithful like Shadrach, Meshach, ug Abednego. Do you know these three young men? Ingon sila, bisan pagpatyon sila, di sila muurong sa ilang pagkakristohanon. What a great, great faith of these three young men. Kita gani, makita lang taghumba sa pista, backslide na ta. Pero sila, patyon sila. That's the reason why God blessed these three young men. They are well known in the kingdom. They possess wisdom from God. God nag-amuma nila because they are faithful sila nga mga Kristohanon. How about you, young people? Kayo nga ba kasi Ginoo, Lord, I want to die faithful. Lord, I want to serve you. Na Christian, be on fire always sa imong pagsimba, pag-alagad sa Diyos. Ang kinabuhing Kristohanon, usay doon ay mga young people nga murag dula-dula lang sa ilang kinabuhing Kristohanon. I don't know kung naluwas na baka mo. Ganina bago ko ni sulod diri doon ay young people akong giduolin ko, ayaw paggara-gara. Nagtuo ka sikat ka ng gara-gara ka? No? Maawa siguro ni sila maluwas. Magbinuang, magara-gara. Nagtuog sila, sikat sila niya na. Na ang imong kinabuhi, importante na sa Ginoo. Ayaw nagsayanga. Dili, ihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi. And God, He will bless you. A faithful Christian is a Christian who has burden in his heart for salvation of his loved ones. Continue to pray for your loved ones. Continue to pray for your neighbors, for your friends. Christian, dapat kita nga mga Kristohanon mahimutang galamiton sa Diyos. Nga doon ay mga tao nga masave tungod sa atong kinabuhi. Nga bisan mamatay ta, doon na tayo testimonyo nga makahimo makapadasig sa imong mga minahal sa kinabuhi, sa imong mga anak, sa imong mga apo, sa imong mga Kristohanon nga nakailan nimo, bisan nato mga Kristohanon nga wa nakailan nimo when they heard your testimony. Doon ay mga testimony sa mga missionaries na kung i-mention ganing, grabe, makaingon ko grabe nga faithfulness niya ang iyang pagpangalagad sa Ginoo. How about you? When you die, do you have a good testimony? Do you have a burden sa imong kasing-kasing? How do you love sa mga tao nga wa masave? Doon na kay burden sa pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Now, Christian, hinauton ta sa atong kasing-kasing, atong gibutang kanunay nga atong unahon na Ginoo. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong kaayo sa imong kinabuhi, sa imong pagdala nako balik din ni sa tubod, sa akong pag-travel gikan sa Guam. Salamat kay Ginoo nga
adunay mga Kristohano din nagpadayon sa pag-alaga di kanimo. Lord, thank you sa ilang kinabuhi. Lord, ako nagpray, ikaw magapadayon sa pag-bless ka namo dinhi sa among nga lugar, nga mahimo kaming blessing sa uban. Tanan akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Amen.